At sa pagpapatuloy po ng ating gawain, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at ating pumuling buksan ang ating mga Biblia sa awit 95, verses 1 to 5. At ito po ang nasusulat. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan nating kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Verse 3, sapagkat ang Diyos ay ang Panginoon napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Verse 5, kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O dakilang Panginoon na makapangyarihan sa lahat, Diyos Ama namin banal, karapat dapat po kayong purihin, karapat dapat po kayong sambahin, at karapat dapat po kayong pasalamatan, Panginoon. Sapagkat sa inyo, nagmumula ang lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Katulad na lamang po ng buhay namin na patuloy ninyong ine-extend sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa kabila ng inyong kabutihan sa aming Panginoon, hindi po namin maiwasan na magkamali, Panginoon. Kami po ay nagkakasala. Kaya't kami po sa umagang ito ay buong puso at buong pagkataon nagpapakumbaba, Panginoon, humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Dalangin po namin na linisin ninyo ang aming puso't isipan upang kami maging karapat-dapat sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na muli kami inyong binigyan ng kalakasan na magtipon-tipon, Panginoon, at maibalik namin ang aming papuri at pasasalamat, Panginoon, sa kabutihan inyong ginawa sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sa pag-iingat ninyo sa bawat isa, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa aming mga kapatid sa pananampalataya na pupunta pa lang po sa lugar na ito, Panginoon. Dalangin ko po na ang yung banal na Espiritu ang mag-ingat sa kanila, Panginoon, na makarating dito ng maayos at makasama namin, Panginoon. Makasama namin na sa pagpupuri at pagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ganon din po akin pong itinataas at ipinagkakatiwala sa inyo, Panginoon, ang aming tagapagsalita sa umagang ito, Panginoon, na kayo po ang manguna sa Kanya, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa Kanya ng karunungan na maibahagi sa amin ng inyong salita, Panginoon. At ang inyong salita ay tumimo sa aming puso't isipan, Panginoon, upang maging direksyon ng aming buhay sa matuwid na pamumuhay at makarating sa inyong kaharian. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa bawat isa. Ito po ang aming idinadalangin sa aming Panginoong Hesus. Amen. I love you. Nais ko pong tawagin ang ating mga... Ayan, good morning po mga kapatid. Morning. Parang di pa tayo nakakapagbatian. Batiin po natin ang ating mga katabi for this morning. Good morning. Yes. Good morning. Good morning. Good morning. Morning. Very Good morning. encouraging to see ang smile ng bawat isa. Ano po? Yes. Good morning. Good morning. Good morning. And, ayan. Sige, let's settle down. Hindi, kahit na po, di ba, ang unpredictable ng ating weather lately, no?
very, very encouraging to see na tayo ay nandito, magpupuri sa Panginoon. We choose to be here, to spend our time here. Though marami pa tayong gagawin mamaya, diba, we entrusted this time sa Panginoon because we know na deserve ng Panginoon ang ating oras to give our best. Amen? He has made us alive again this morning, and He has created us. And yung mga katabi natin, kahit na minsan nabibigyan tayo niya ng sakit ng ulo or whatever, hindi yun hadlang para hindi tayo magpuro sa Panginoon. Dahil kahit anong season pa yan, and kahit na bare months na, bilis talaga ng panahon, it's just more reason for us to praise God dahil nalalapit na naman yung pag-celebrate ng highlight ng taon na to. So, join us in different seasons. Join us in praising God. Let's give God our clap offering and we'll start. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger and need. My God is the God who provides. This is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proven more well than gold, so refine me, Lord, through the flame. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is real. Let's sing. This is our prayer. And this is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I'll stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory, He is real. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. Yes, we praise all our lives, all of my life, in every season. You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of our lives. Come on, we say. All of our lives, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here.
Tunay nga, God is our victory and He is here today. He is with us and He will continue to be with us until the end of time. And this is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I feel to be emptied again. The seed I received, I will sow. Amen. Papuri sa Panginoon. Tunay nga, this season, He's here. And tunay nga yung nakukuha natin na blessing ngayon, it is for us to sow. Dahil hindi sa atin yan, but sa Panginoon yan. Ang pagbabalik ay sa Panginoon, hindi para sa atin. Kaya patuloy nating awitan ng ating Panginoon. Let's sing. Holy, holy is the Son of God. None can stand before His majesty. Beautiful beyond the highest thought. Worthy, He is worthy. Holy, holy is the Word made flesh. King who bore our pain and poverty, come to claim the rebel and the wretch. Worthy, He is worthy. All glory and honor, all power and praise be to Your name, be to Your name. For no one could rival Your glory and fame. We lift high the name of Jesus. Holy, holy is the Lamb who died, canceling our debt at Calvary. Oh, rising from the grave to reign on high. Worthy, He is worthy. All glory and honor, all power and praise be to Your name, be to Your name. For no one could rival Your glory and fame. We lift high the name of Jesus. Holy, holy, Lord Almighty, worthy is Your name. Holy, holy, none beside You, greatly to be praised. Yes, Lord, You are holy. Holy, holy, Lord Almighty, worthy is Your name. Holy, holy, none beside You, greatly to be praised. All glory and honor, all power and praise
church, you sing, holy. Holy, holy, none besides thee, greatly to be praised. Amen. Holy, holy is the Lord God Almighty. He's worthy to be praised. And let me just read, mga kapatid, ito pong verse. Isaiah 53:9. 53 verse 3. He was despised and rejected by man, a man of sorrows and acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was despised and he was esteemed not. Surely he was borne our griefs and carried our sorrows. Yet we. Verse 5. But he was wounded for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. And with his stripes we were healed. And like we sheep, we have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Every first Sunday, we have a celebration, time to remember ang ginawa ng Panginoon for us. Hindi lang natin yan sineselebrate every Easter or every Resurrection Sunday, no? But every ng Panginoon. And there was a time I remember na nagtanong, bakit every first Sunday lang natin ginagawa yung Lord's Supper kung kailangan natin ma-remember, ano? But it's not an ordinary thing ang ginawa ng Panginoon sa atin. And having it every first Sunday of the month, it gives us like an importance sa ginawa ng Panginoon. Diba, sa ganitong paraan, maalala natin na hindi basta-basta yung ginawang pagsasakripisyo ng Panginoon para sa atin. And there's nothing else that can separate us from God because of what Jesus did. And sa unpredictable na buhay na ito, marami tayong ginagawa. And ang death, hindi lang yan yung physical na pagkawala ng buhay sa atin, but also death is separation from God, from whatever we have, we are sinning, or hindi pa natin nakikilala ang Panginoon. So if you are here today and you have a chance to hear the gospel, I hope that each of us be reminded na itong ginawa na to ng Panginoong Hesukristo para sa atin ay hindi basta-basta. You have eternal life dahil inaccept mo ang Panginoon. And may this song be a reminder for us of that sacrifice, no? Sabi ng chorus po, hallelujah, He has won the victory. Every day we are victorious because of what Jesus did. So join us in singing this. By His stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're free. By His blood we're washed clean. Now we have the victory. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Hallelujah. You have won the victory.
By His stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're free. By His blood, oh, we're washed clean. Now we have the victory. Let's sing the power of sin. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. 'Cause death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. La 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 la. La 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 la. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Come on, you declare our God is risen. Risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. 'Cause death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King.
Papuri sa Panginoon. Magandang umaga po. Hello. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning everybody. Tunay nga na dapat tayong magsaya, magpasalamat sa Panginoon at sapagkat napakaganda ng umaga. Amen? Bakit maganda ang umaga? Kasi gising tayo. Ginising tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, merong pag-asa. Okay? Iniling ko po na tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon na matatagpuan po natin sa unang Tesalonika, Kabanata 5, talatang 16 hanggang 18. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Ito po ang sinasaad. Maggala kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Maaari na po kayong maupo at samahan ninyo ko sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. O amang banal, manaming Diyos, sa manaming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po'y nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Dinadakila po namin kayo at binibigay ang lahat ng kaluwalhatian, Panginoon. Maraming salamat po. Sa oras na ito, kami po ay muli nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa mga biyaya at pagpapalang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa provision. Salamat din po sa mga pagsubok na aming nararanasan. Tunay nga, Panginoon, na sinabi mo, Panginoon, na kami po na mga mananampalataya na nakipag-isa sa Panginoong Hesus ay makakaranas ng mga trials. Subalit, sinabi mo rin at ipinangako na hindi mo kami susubukin ng hindi namin kakayanin, Panginoon. Bagkus, pag dumating ang pagsubok na ito, ikaw rin po ang magbibigay sa amin ng lakas at magbibigay ng solusyon upang mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok na ito na kung saan ay magpapatatag po sa aming pananampalataya sa iyo. Kaya maraming salamat po. Sa oras na ito, muli po kaming lumalapit at humingi ng awa at ng inyong tulong. Dalayan ko, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Dalayan po namin, Panginoon, ikaw po ang humipo at magpagaling sa aming kapatid, Sister Eden Yadaw, Panginoon, na kung saan siya po ay mayroong fever, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, dalangin ko po, Panginoon, na alisin mo po ang nagkukos ng fever na ito, Panginoon. Ikaw po ang tumulong sa kanya, panumbalikin mo po ang lakas na kanyang pangangatawan at tulungan mo po siyang gumaling, Panginoon. Lord, i-provide mo rin po ang pangangailangan niya, Panginoon, sa medication para po sa tuluyang paggaling. Ganon din po, nilalapit din po namin sa inyo ang isa pa po naming kapatid, si Brother Dindo de Castro, Panginoon, sa pangalan din po ng aming Panginoong Hesus. Inilalapit po namin siya sa inyo, Panginoon, upang pagalingin, Panginoon. Siya rin po, Panginoon, ay nakakaramdam ng lagnat, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ikaw po ang humipo sa kanya at tumulong na mawala na po ang kanyang fever, Panginoon. Kung ano man ang dahilan na ito, ikaw rin po, Panginoon, ang mag-aalis na ito. Maraming salamat po sa inyo.
At sa oras na ito, nilalapit po namin sa inyo ang buong pamilya po ng grandmother po ni Billy Estera, Panginoon, kung saan sila po ay nagdadalamhati. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng comfort sa buong family. Tulungan mo po sila, Panginoon, na ikaw po ang mag-comfort. Ikaw po ang mag-provide din ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. At tulungan mo po sila, Panginoon, sa pagdadalamhati na ito. At ikaw po, Panginoon, ang gumabay sa kanila, magbigay ng proteksyon at mag-guide. Maraming salamat po sa inyo. Sa oras na ito, nilalapit din po namin sa inyo ang aming mga kapatid na mayroong karamdaman, ubo, sipon at lagnat, Panginoon. Ikaw rin po ang patuloy na magpagaling sa kanila. Ganon din, Lord, ang mga kapatiran na mayroong maintenance. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, ikaw po ang mag-provide ng financial needs, Panginoon, para po ma-provide, Panginoon, ang mga medication na kailangan para po sa kanilang mga maintenance at sa iyong itinakdang panahon. Kung iyong loloobin, Panginoon, dalangin ko na alisin mo na po ang mga sakit na ito sa aming mga kapatiran, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ganon din nilalapit po namin sa inyo ang mga kapatid na kung saan dumaranas ng mga pagsubok, dumaranas ng mga problema, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, ikaw po ang patuloy na gumabay sa kanila, patuloy na tumulong, na kung saan, Panginoon, ipaalala mo po sa bawat isa sa amin na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya dalangin ko, Panginoon, tulungan mo kami na sa iyo lamang kami makapagpatuloy, sa iyo lamang kami humingi ng pag-asa, Panginoon, sa iyo lamang kami hihingi ng guidance, ng protection, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Sa oras na ito, muli po namin inilalapit ang mga gawain ng iglesyang ito. Dalayan po namin, Panginoon, ikaw po ang tumulong sa mga volunteers, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng protection sa kanila. Tulungan mo po ang mga volunteers po sa Southville 3A, sa GSIS Reloc, ganon din sa aming mission point sa Mahadain sa Kanlubang. Dalangin po namin na tulungan mo po ang mga kapatiran. Ikaw po ang magpalakas ng kanilang mga pangangatawan. At tulungan mo rin po sila, bigyan mo po sila ng wisdom, ng karunungan nagmumula sa iyo upang maipagpatuloy, Panginoon, ang pagpapagamit mo sa kanila, Panginoon, para po maghayag ng magandang balita kung saan man sila dadalhin, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Nawa, Panginoon, pagpalain mo rin po ang mga home Bible studies sa mga lugar na yon. At nawa, Panginoon, dalangin po namin at inihiling po namin na ikaw rin po ang magdagdag ng mga home Bible studies, Panginoon, magpatatag po, Panginoon, sa mga tao na nababahagi na ng iyong salita. Ganon din, Panginoon, sa mga nagvo-volunteers, Panginoon, at sa mga nananalangin at sa nagtumutulong sa pag-provide ng financial needs para po maisakatuparan, maisaayos, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban ang mga gawain na ito. Kaya maraming salamat po, Panginoon. At sa mga future po namin, na mga plano, Panginoon, ikaw po ang tumulong sa bawat isa sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang maggabay, mag-guide, Panginoon, para po may pagpatuloy po namin ang iniatang mo ng mga tungkulin sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Ganon din, Lord, sa nalalapit po naming eleksyon, Panginoon, ng mga bagong officers. Dalahin ko, Panginoon, ang mga nominee, Panginoon. Ikaw rin po ang tumulong sa kanila. Ganon din sa mga miyembro ng iglesyang ito, Panginoon. Ikaw po ang tumulong sa amin kung sino po ang itatalaga mo ng mga bagong officers ng iglesyang ito. Nawa maging matagumpay po ang gawain na ito at tulungan mo po kami na kami po ay makapagplano para po sa taon ng 2026, makapagplano ng ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw rin po, Panginoon, ang tumulong sa lahat po ng miyembro ng iglesyang ito. Nawa, Panginoon, i-provide mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ikaw rin po ang tumulong sa bawat isa sa amin na kami po ay sumunod sa iyong mga ipinag-uutos. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na magkaroon po kami ng oras sa pagde-devotion po namin, sa pagbabasa at pag-aaral ng iyong salita. I-equip mo po kami, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Nawa ang banal na Espiritu ang siya pong palaging tumulong sa amin, palaging manguna sa amin, palaging magpaalala sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. At sa oras na ito, nilalapit din po namin sa inyo
ang aming panambahan sa umagang ito. Nawa, Panginoon, Ikaw po ang aming maparangalan. Ikaw po ang aming mabigyan ng kaluwalhatian at madakila. Nawa, Panginoon, Ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin. Nawa, ang Banal na Espiritu ang siya pong magpaunawa kung ano po ang mahayag sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Nawa ito po ay tumimo sa bawat puso't isipan ng bawat makakapakinig at tulungan mo kami, Panginoon, na ito po ay may apply po namin sa aming mga buhay. Ganon din, maibahagi po namin sa aming mga mahal sa buhay at sa aming kapwa. Purihin po kayo magpakailan paman. Ito po ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. Muli isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Last August 24, last Sunday, tinalakay po natin ang pangatlong bunga ng Espiritu, ang kapayapaan. Pinag-aralan natin na ang isang nakipag-isa sa Panginoong Hesus dapat ay mayroong kapayapaan sa kanyang buhay. Dahil siya ay ligtas na at dapat ay wala na ang takot at pangamba, sapagkat kapayapaan ang dala ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Amen? Kapayapaan. Kung ang isang Kristiyano o ang isang mananampalataya ay walang kapayapaan o peace sa kanyang buhay, mayroon pong malaking problema sa kanyang pagiging Kristiyano. Kaya dapat nating suriing mabuti at itanong sa ating mga sarili, bakit wala akong kapayapaan? Kristiyano naman ako. Ask yourself. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ngayong umaga, mga kapatid, ay pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol pa rin sa ang laman at ang espiritu. At sa umagang ito ay tatalakayin po natin ang isa pang bunga ng espiritu, ang pagtitiis o long suffering. Nabatatagpuan pa rin natin sa Galatians chapter 5. Nihiling ko po na tumayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. At ito po ang sinasaad. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. In English, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Diyos nawa ang magpala sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong maupo at tayo po ay mananalangin. Tayo po'y manalangin. O amang banal, ama naming Diyos, ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat pong muli sa pagkakataon na kami po ay sasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Ganon din, salamat po sa pagkakataon na kami po ng mga magkakapatid ay sama-samang mag-aaral ng iyong salita. Dalayan ko, Panginoon, ikaw po ang manguna sa bawat puso't isipan ng bawat isa. Tulungan mo po kami na maunawaan po namin ang mahayag sa aming kalagitnaan at tulungan mo kami, Panginoon, na ito po ay hindi manatiling mapakinggan namin, bagkos tulungan mo kami na ito po ay may apply po namin sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Huwag mo po kaming ipahintulot na kami po ay guluhin ng kaaway at tulungan mo kami na makapag-focus lamang kami sa iyo at sa iyong salita lamang. Maraming salamat, Panginoon. Purihin po kayo magpakailan paman. Ito pong aming samot dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sabi nga, ang siyam na bunga ng Espiritu na nakalista sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23, ay kadalasang hinahati po sa tatlong grupo. Ang unang grupo, ito yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan, ang unang grupo po ay naglalaman ng mga bunga na nag-uugnay ng ating isipan patungo sa Diyos.
Pinag-aralan natin ang pag-ibig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Pangalawa, kaligayahan sapagkat tayo ay nagagalak sa Panginoon. Totoo po ba yon? Amen. Pangatlo, kapayapaan sapagkat ang kapayapaan na higit pa sa kaalaman ay nagmula sa Diyos. Ang Panginoong Hesus, nang siya ay nagkatawang tao, dala-dala niya ang kapayapaan sa atin. At ang pangalawang grupo, ito po ay naglalaman ng mga biyayang nagtuturo sa ating atensyon sa ating kapwa. O yung tawag nito, yung pakikitungo natin sa ating kapwa. Una po rito, yung pagtitiis o pagtitiyaga. Tingnan mo nga yung katabi mo. Paano natin pagtiisan? No? Pagtiisan na may pagmamahal. Kayo naman, tumatawa agad kayo eh. Ano pa yung pangalawa? Kabaitan. Dapat maging mabait tayo sa bawat isa. At ang pangatlo, kabutihan. Dapat mayroon tayong kabutihan na ipinadadama sa ating kapwa. At ang ikatlong grupo, ito ang mga biyayang direktang tumutukoy sa ating sarili o sa ating pag-uugali. Dapat meron ng isang mananampalataya. Ano po yun? Una, dapat meron tayong katapatan. At pangalawa, dapat meron tayong kaamuan. At ang pangatlo, dapat meron tayong pagpipigil sa sarili. Mababasa po natin lahat yan sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Sabi nga, matapos nating talakayin yung unang grupo, yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang unang biyaya sa ikalawang grupo, ito yung pagtitiis. Pagtitiis. Ano ba yung ibig sabihin ng pagtitiis? Pagtitiis o pagtitiyaga. The grace is long-suffering, patience, kung titingnan natin sa New American Standard Version. Oh? At sa Greek word, ang Greek word po ng pagtitiis o pagtitiyaga, ito po ay tinatawag na makrotumia. Literally, it means being long-tempered. The opposite of short-tempered. No? Literally, mamaya na yan. Literally, nangangahulugan ito ng pagiging mahabang pasensya o mahabang pagtitiis. Ang kabaligtaran nito, siyempre, yung maigsing pasensya o madaling magalit. No? Ito ay tinutukoy bilang pagpapasensya, pagtitiis, matiyagang paghihintay, mabagal na paghihiganti sa mga pagkakamali. Ang pagtitiis ay ang katangian ng pagpipigil sa sarili sa harap ng provocation, which does not hastily retaliate or promptly punish. Ito ay kabaligtaran ng galit at kaakibat ng awa at ginagamit ito patungkol sa Diyos. Kung ang Diyos ay mapagpasensya, hindi tayo dapat magtaka na ang mga taong lumalakad sa Espiritu ay may pagpapasensya din. As we seek to work in conjunction with the Spirit of God to develop His fruit in our lives, it might be helpful to develop long-suffering o pagtitiis sa pamamagitan ng pagtalakay natin ng mga halimbawa ng pagtitiis. Tingnan natin yung mga example o yung halimbawa ng pagtitiis. Ito ay ang una, siyempre, ang mahabang pagtitiis ng Diyos. No? Ang Diyos ay matagang naghintay sa tao. He was in the days of Noah in 1 Peter chapter 3 verse 20. Nagtiis o nagtiyaga siya sa mga tao sa panahon ni Noah. According to GodQuestions.org, yung aking paboritong website, the Bible does not explicitly say how long it took Noah to build the ark. Wala namang naka-indicate sa Bible kung ilang taon ginawa ni Noah yung arko. Gayunpaman,
may ilang mga mahalagang yugto sa construction ng Noah's Ark na makakatulong sa atin na makagawa ng ilang makatwirang pagtantya o pag-estimate kung gaano katagal ang proseso o kung gaano katagal ginawa ni Noah yung arko. All we have to go in is the biblical data. When Noah is first mentioned in Genesis chapter 5 verse 32, he is 500 years old. Nung unang binanggit si Noah sa Genesis, he is already 500 years old. By the time of Noah entered the ark and the flood began, o nung bumaha na, Noah is already 600 years old in Genesis chapter 7 verse 6. Doon nyo po yan mababasa. Noah received the command to build the ark in Genesis chapter 6 verse 14. Ang oras na ginugol sa pagtatayo ng arko ay nakasalalay sa kung gaano karaming oras ang lumipas mula sa utos ng Diyos sa Genesis chapter 6 at ang pagbuhos ng ulan sa Genesis chapter 7. This could not have been more than 100 years when we compare these two verses. Kung i-compare natin yung dalawang verse na yon, makikita natin, makakatantya tayo kung gaano yung ginugol ni Noah sa paggawa ng arko. After Noah was 500 years old, he became the father of Shem, Ham, and Japheth in Genesis chapter 5, verse 32. Noah was 600 years old when the flood waters came on the earth, Genesis 7:6. Kaya maaari nating sabihin na inabot si Noah ng 100 to 120 years upang tapusin ang construction ng arko. We do not have enough information to say anything more precisely than this. Wala tayong ibang details na makukuha. Dito lamang natin pwedeng itansya na manggaling din sa salita ng Panginoon. Sabi nga, kaya maaari nating sabihin, inabot talaga si Noah ng 100 to 120 years ng paggawa ng arko. Let's go back to our discussion. Tinignan lang muna natin kung gaano yung haba ng pagtitiis o pagtsatsaga ng Panginoon para sa panunumbalik o pagsisisi ng mga tao. Sapagkat yung panahon ni Noah, sobrang kasamaan na ng mga tao. Kaya pinapakita po sa atin dito kung gaano yung pagtitiis ng Diyos sa panahon ni Noah para magbalik ang loob ng tao sa Diyos. Magbalik loob ang tao sa Diyos. Ganito rin yung pagtitiis niya sa bayang Israel. He was in dealings with the nation of Israel in Nehemiah chapter 9 verse 16 to 21. Hindi ko na po inilagay diyan sapagkat napakahaba po, no. Tingnan niyo na lang sa inyong Biblia. Nehemiah chapter 9 verse 16 to 21. 40 years, 40 taon ang inantay ng Diyos sa bayang Israel bago sila nakarating sa Kanaan. At sa 40 taon na yon, 2 lamang po ang nakapasok o 2 lamang sa original na umalis sa Ehipto, 2 lamang yung nakarating doon sa Kanaan. Kilala nyo kung sino sila? Si Caleb at si Joshua. 2 lang sila. Maging si Moises na ginamit ng Panginoon para maialis ang mga Hudyo o mga Israelita sa Ehipto, hindi siya nakarating o hindi siya nakayapak sa Kanaan. Ipinatanaw lang sa kanya ng Diyos. Bakit kaya? Dahil matigas ang ulo. Yon. So nakita nyo kung gaano ang pagtitiyaga ng Panginoon magmula pa noon hanggang sa ngayon.
Noong panahon ni Noah, 100 to 120 years. Kung babasehan natin yung verse na binasa natin kanina, at sa panahon ng mga Israelites na inalis sila sa Ehipto, more than 40 years silang nagpaikot-ikot. Nagpaikot-ikot lang sila doon sa wilderness. Kaya ganon ang pagtitiis ng Panginoon. At ang Diyos ay nagtiis pa rin sa mga tao magpa sa hanggang ngayon. Tingnan mo yung katabi mo kung gaano ang pagtitiis ng Panginoon sa atin. Sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 7 to 9, hanggang ngayon ay nagtitiis ang Panginoon. Bakit kaya? Dahil mahal ka, mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon at lahat ng tao ay mayroon siyang pangako. Kung ang tao lamang ay mananampalataya at tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, ang pangako ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Ang pangako ng Panginoon ay kaligtasan. Ang pangako ng Panginoon ay bibilang tayong mga anak ng Diyos. Nag-aantay at nagtitiis siya na ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Subalit maraming taong ayaw magsisi at tumalikod sa mga kasalanan o hilig ng laman. Ang pinakamasaklap pa dito, maraming tao ang hindi naniniwala sa Diyos. Yun po yung nakakalungkot, kaya dapat tayong tumulong. Kaya tayo ng mga mananampalataya na binigyan ng kaliwanagan, binigyan ng kaligtasan, huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Tayo ang inatasan sa mga taong matigas ang ulo para maihatid ang magandang balita. Isipin natin ang mga kamag-anak natin, ang mga mahal natin sa buhay na walang Kristo sa buhay. It's about time. It's about time. Ayusin natin ang buhay. Una, baka yung mga kasama natin sa bahay na hindi makakilala sa Panginoon ay nakikita sa atin. Bakit ako pupunta dyan? Bakit ako maniniwala dyan? Ikaw nga, hindi ka nagbabago. Ganun pa rin. Magmula noon hanggang ngayon, sinasabi mo na nakakilala ka sa Panginoon, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, pero walang pagbabago. Sabi nga ng isang kapatid, yung repentance, yun ay changing of mind. Yung repentance, yun ay pagbabago ng pag-iisip tungo sa Diyos. Kaya mga kapatid, it's about time. Kung gusto natin maligtas din ang ating mga kamag-anak, mga kaibigan, makita sa buhay natin yung pagbabago na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat tayong magsumigasig, tumulong tayo. Ayon din sa 1 Timothy chapter 1 verse 15 to 16. Ipinahayag ni Apostol Pablo kung gaano ang pagtitiis o pagtitiyaga ng Panginoong Hesus sa kanya mismo upang maging halimbawa sa mga sasampalataya sa Panginoong Hesus. Ano ang layunin ng Diyos sa pagtitiis na ito? That we might have salvation in 2 Peter chapter 3 verse 15. Recharge muna tayo. Nagtitiis ang Panginoon upang bigyan tayo ng kaligtasan, upang maakay din tayo sa pagsisisi ayon sa Romans chapter 2 verse 4. Upang ang mga may takot sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga utos ay magalak sa Kanyang kabutihan, kahit na sila'y nagkasala ayon sa awit 103 verse 8 to 18. Nakita natin ang layunin ng Diyos sa Kanyang pagtitiis sa tao. Dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin, nagtiis Siya. Nagtiis Siya upang tayo ay iligtas at hindi mapahamak. Nagtiis ang Panginoong Hesus sa hirap at sakit sa krus ng Kalbaryo. Mamaya aalalahanin natin ang ginawa ng Panginoong Hesus.
Tingnan ninyo, tingnan natin kung gaano tiniis ng Panginoon ang hirap na ito. Minsan sasabihin natin, kaya naman niya nagawa yon kasi Diyos siya. Hindi po. Siya ay Diyos, pero nung nagkatawang-tawang Panginoong Hesus, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nakaranas siyang magutom, nakaranas siyang mauhaw, nakaranas siyang masaktan, malungkot, nakaranas din siyang maging masaya. Kung ano yung nararanasan natin, ganoon ang nararanasan ng Panginoong Hesus. Tiniis niya yung sakit sa krus ng Kalbaryo. Inialay ang kanyang buhay para magkaroon tayo ng kaligtasan. And what is the reason? Bakit hindi man lamang tayo? Bakit hindi man lang tayo makapagtiis? Kung ang Panginoong Hesus, nakita natin, nagtiis sa atin para magkaroon tayo ng kaligtasan, ano ang dahilan bakit hindi tayo makapagtiis? Ano ang dahilan bakit hindi natin kayang sumama sa mga pag-iebanghelyo, sa mga pagbimisyon? Ano ang dahilan? LEBC Youth. Asa na yung youth natin? Young adult, Baptist men, WMU. Think about it. Pag-isipan natin mga kapatid. Nasaan na tayo? Bakit hindi tayo makapagbigay ng oras na sumama sa outreaches at pagmimisyon? Why? Bakit? Tunghayan natin yung pangalawang punto, ang pagtitiis ni David. Nagtiis si David. Tingnan natin yung halimbawa. Kanina, pinakita natin kung gaano yung pagtitiis ng Diyos sa atin. Gaano ang pagtitiis ng Diyos sa mga tao. Ngayon naman, tingnan natin yung pagtitiis ni Haring David. Nagtiis si Haring David sa pakikitungo niya kay Haring Saul. Maraming beses na pinagtangkaang patayin ni Haring Saul si David. May mga opportunities din si Haring David na patayin si King Saul. Pero hindi niya ginawa. Why? Out of respect to the Lord's anointed king. Kasi si Haring Saul is anointed by God. At yun ay nire-respeto ni Haring David, kaya nakapag-demonstrate siya ng true meaning of long suffering. Meron na siyang pagkakataon na makapaghiganti, patayin si Haring Saul, pero hindi niya ginawa yon because of his respect to our God, to his God. So from both God himself and one who was a man after God's heart, natutunan natin kung ano ang importansya ng katangian ng pagtitiyaga. Ngayon naman mga kapatid, pag-aralan natin ang pangangailangan sa buhay ng isang Kristiyano. Pangangailangan ng pagtitiis. Kinakailangan kung nais nating magtiis ang Diyos sa atin. Gaya ng ipinakita ni Jesus sa talinghaga ng unmerciful servant. Makikita natin yan sa Matthew chapter 18 verse 32 to 35. Ganon din sa Colossians chapter 3 verse 12 to 13. Christ has forgiven us. Pinatawad tayo ng Diyos, kaya dapat handa rin tayong magtiis at handa rin tayong magpatawad sa isa't isa. Sabi nga, ang pagtitiis o ang pagtitiyaga ay kailangan ng isang mananampalataya. Bakit? Dahil tayo ay hinirang ng Diyos, binamahal at pinili ng Diyos. Kaya tingnan nyo yung mga katabi nyo. Yan ay mga hinirang ng Diyos, pinili ng Diyos. Kaya dapat nating mahalin, dapat nating pagtiyagaan, dapat nating pagtiisan. Dahil sila kasama natin, pinili ng Diyos. Why? Because pinatawad tayo ng Diyos, pinagtiisan niya tayo. Si Kristo ang Diyos, ang halimbawa na isipin natin, kung hindi tayo pinagtiisan ng Diyos, isipin natin kung hindi tayo pinagtiisan, saan na kaya tayo ngayon? Think about that mga kapatid.
Kung hindi nagtiyaga ang Panginoon sa tao, saan na kaya tayo ngayon? Okay lang sana kung nasa kangkungan, no? Makakabangon pa tayo, pero hindi. Mga kapatid, think about that. Kung gaano yung pagtitiis ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya it's about time na ayusin na natin ang ating buhay. It's about time. Baguhin na natin yung ating mga nilalakaran. Lakaran natin ang kalooban ng Panginoon. Sumunod tayo sa Kanyang utos. Bakit kailangan ng pagtitiis? Kinakailangan ito upang mapanatili natin ang pagkakaisa ng Espiritu. Dahil ito ay isang gawain na kinakaharap natin, alinsunod, sa isang lakad na karapat-dapat sa ating pagkatawag. Ayon sa Ephesians chapter 4, verse 1 to 3. Kung walang pagtitiis, mga kapatid, ang mga kasalanang ginagawa natin laban sa isa't isa ay mabilis nasisira sa pagkakaisa for which Christ died. Kung may pagtitiis o long suffering, tandaan natin, kung may pagtitiis tayo o long suffering, unity will keep our fellowship more alive and joyfully. Amen? O parang di yata, ano? Unity. Kung tayo ay merong pagtsatsaga, pagtitiis, magkakaroon tayo ng unity na makakapagpatuloy tayo sa ating fellowship. Fellowship na merong joy sa ating buhay. Dahil ito yung kinakailangan natin. Kinakailangan para sa mga mangangaral at tagapagturo ng Ebanghelyo. As Paul charged Timothy in 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ipangaral natin ang salita ng Diyos. Pagsikapan natin gawin ito. Mga kapatid, napapanahon man o hindi, himukin natin at pagsabihan ng mga tao. Kung sino man yung ma-encounter natin, kailangan ibahagi natin ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo sa mga kapatiran. Magtiyaga tayo na turuan ng mga kapatid. Make disciple. Gawin natin ito sapagkat ito ang utos ng Diyos sa kanyang mga anak. Ito ang utos ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya nga kung hindi tayo susunod, katulad ng sinabi ng ating tagapagsalita last Sunday, kung hindi tayo susunod, baka hindi pa tayo mga anak ng Diyos dahil walang pagsunod. Tulad din ng ipinakita ni Pablo sa kanyang halimbawa. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 10, ipinapakita sa talatang ito ang halimbawa ni Pablo. Ang kahalagahan ng pagsunod kahit dumadanas ng pag-uusig. Yung time na to nakakulong na. Nakakulong si Apostol Pablo. Ang buhay at ang mga turo ni Pablo ay nagsilbing modelo para kay Timoteo. Kaya nga sabi natin kanina, baka kaya hindi natin nadadala ang ating mga mahal sa buhay o mga kaibigan natin dahil hindi nakikita yung pagiging modelo natin bilang mananampalataya. Kaya it's about time, ayusin natin ang ating buhay. Sabi nga, priority pa rin natin ang pagsunod sa Diyos. Kahit may pagsubok, kahit maraming problema, pagtiisan natin sapagkat lagi nating tatandaan, mga kapatid. Ano yung lagi nating naririnig? Hindi tayo pababayaan. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Amen? Sino ang anak ng Diyos? Taas ang kamay. Huwag kayong mahiya. Pag tinanong tayo kung sino ang anak ng Diyos, pag sinabing taas ang kamay, taas agad tayo ng kamay. Kaya tatanungin ko uli, sino ang anak ng Diyos? Taas ang kamay. Higher. Purihin ang Diyos. Tandaan nyo ha, alam ng Diyos kung sino ang kanyang mga anak. Kung alam nating tayo ay anak ng Diyos, tandaan natin, kung alam nating tayo ay mga anak ng Diyos, bakit ayaw nating sumunod? Bakit ayaw nating sumunod?
Bakit hindi pa rin natin iniiwan ang masamang pita ng laman o yung hilig ng laman o yung pagnanasa ng masamang hilig ng laman? Parang parehas lang, ano? Kung sinasabi natin na anak tayo ng Diyos, bakit hindi natin mabitaw-bitawan, makalimutan yung mga dati nating masamang ginagawa? Bakit hindi tayo sumasama sa pagmimisyon at pag-evangelize? Kung sinasabi natin na tayo ay mga anak ng Diyos, ito ang utos ng Diyos sa bawat mananampalataya na ibahagi, ihayo, i-evangelize. Tandaan po natin, ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay hindi lamang para sa mga pastor, hindi lamang para sa mga deacons, hindi lamang sa mga Sunday school teacher, hindi lamang sa mga leader ng iglesyang ito. Kanino po ito iniutos ng Diyos? Kanino po inuutos ang pag-iebanghelyo at pagbabahagi ng magandang balita? Alam pala natin na ito ay para sa lahat. Ay bakit hindi tayo sumasama? Bakit inuuna natin yung pangsarili natin? Bakit hindi tayo sumasama o kumikilos? Sinabi natin kanina, anak tayo ng Diyos. Bakit hindi pa rin natin inaayos ang ating giving? Bakit hindi natin inaayos ang ating pagbibigay at tikom na tikom pa rin ang ating mga palad sa pagbibigay ng tithes and offerings? Nanghihinayang po ba tayo sa ating ibibigay sa Diyos? Bakit ayaw nating sumunod? Kasi minsan, meron na tayo naghahangad pa ng mas marami. Nagandahan lang sa payong bumili ng Rolls Royce. No? Huwag nating gagayahin yon. Magsabi lang kayo, bibilan ko kayo ng payong. Oh. May kasamang Rolls Royce. Yung laruan. No? Anong ibig sabihin? No satisfaction. Kaya ba hindi natin maibigay-bigay yung dapat nating ibigay o ibalik sa Panginoon? Tandaan natin, mga kapatid, ang lahat ng meron tayo hindi sa atin. Ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos yan. At kailangan nating magbigay sapagkat ito ay kailangan para sa paghahayo, para mapalawak ang kaharian ng Diyos. Kaya kung hindi pa natin inaayos ang ating giving, it's about time, mga kapatid. Hindi po ito para sa pastor, hindi po ito para sa mga leader ng iglesia, ito po ay para sa gawain ng Panginoon, para po sa operation ng ating iglesia, para makapagpatuloy tayo. Gusto ba nating mamatay ang iglesia? O ayusin natin ang ating pagbibigay, ayusin natin ang ating sarili, sumunod tayo sa Diyos. Magbahagi tayo ng salita ng Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, ang pinakaimportante sa bawat mananampalataya, matapos siyang maligtas, ay sumusunod sa utos ng Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, ang sinabi sa Santiago 4:17. Anong sabi? Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. It's a warning to all of us. If we claim we are the Son of God at hindi natin sinusunod ang Santiago 4:17, we fail as the Son of God. Or maybe we are not the Son of God. Let us evaluate ourselves. Suriin natin ang ating sarili. Dapat tayong sumunod even though we are encountering many trials in our life. Kailangan nating sumunod kahit maraming pagsubok. We need to endure long suffering. Why? Because no servant of the Lord can faithfully correct those in opposition without the quality of long suffering. So to be useful to the master, prepared
for every good work, and even to ensure God's long-suffering towards us. We need to develop the virtue of long-suffering. At ang susunod nating punto, mga kapatid, malapit na tayo matapos. Ang susunod po nating punto, kung paano i-develop ang long-suffering o yung pagbuo ng pagtitiis. Paano bumuo ng pagtitiis sa pamamagitan ng pag-ibig. According to 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8, it is love that suffers long. Ang pag-ibig ay mapagtiis. Kaya kung meron tayong pag-ibig sa ating kapatid, magtitiis tayo. Kung meron tayong pag-ibig sa ating kapwa, susulong tayo at ibabahagi ang salita ng Panginoon. Kung meron tayong pag-ibig sa ating iglesia na kinakaaniban, magbibigay tayo ng tithes and offerings. Kung ang pag-ibig ay mapagtiis, magagawa nating mahalin ang mga nagkakamali sa atin. Wala tayong sapat na motibasyon para tiisin sila. Sa makatuwid mga kapatid, ang pag-ibig, ito yung tinatawag nating active goodwill, ay mahalaga sa pagiging mabagal upang maghiganti sa mga nagkakamali. Remember this, my dear brethren. Nabubulol naman, no? Remember this, my dear brethren. By growing in love, we will grow in patience. We can develop long-suffering through love. Sabihin mo sa katabi mo, mahal kita. And also, mga kapatid, we can develop long-suffering. Ano pa ang kailangan natin para ma-develop natin yung long-suffering o yung pagtitiyaga o pagtitiis? We can develop long-suffering sa pamamagitan ng panalangin. Lagi tayong manalangin. Nakita ni Pablo na ang panalangin ay makakatulong sa mga taga-Kolosas na magtaglay ng mahabang pasensya, mahabang pagtitiis sa bawat isa. Mababasa po natin yan sa Colossians chapter 1 verse 9 to 11. Ang panalangin ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas na sana'y ipaunawa ng Diyos sa kanila ng lubusan ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu upang matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Sabi nga, to develop long-suffering, we need to pray and ask God for wisdom to endure long-suffering. Certainly, the God who is long-suffering will strengthen those who desire to be like Him in Psalms chapter 145 to 8. Sabi, God who is long-suffering will strengthen those who desire to be like Him. And this is our goal. Ito yung goal ng bawat mananampalataya, to become Christ-like. Maging katulad tayo ng Panginoong Jesus. And with this, we need to keep pressing towards our goal, growing in and live out. May the grace of God be with us all. At sa atin pong pagwawakas, sabi nga, tunay na inihayag ng Diyos ang kanyang pagiging mapagtiis o mapagpasensya tulad ng isinulat ni David sa kanyang awit. Sa awit 86, 15. Ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mabait, wagasang pag-ibig, di madaling magalit, lubhang mahabagit, banayad, magalit. Tunay na inihayag ng Diyos ang kanyang pagiging mapagtiis o mapagpasensya ayon sa sinulat ni David. Para sa mga nagnanais na maging tunay na anak ng Diyos at pinangungunahan ng kanyang spirito at nais nilang maging katulad siya, tularan din natin ang isinulat ni David ayon sa awit 86:11. Ang kalooban mo'y ituro sa akin at tapat ang puso ko na ito'y susundin.
turuang maglingkod ng buong taimtim. Napakagandang awitin, napakagandang saloobin. At tandaan natin, mga kapatid, ang daan ng Panginoon ay tunay na may kinalaman sa pag-asa at pagtitiis. At ito ay magiging isang kalidad sa buhay ng mananampalataya na nagbubunga ng Espiritu. Kaya dapat, bawat mananampalataya dapat nakikita ang bunga ng Espiritu sa ating buhay. Lahat ng bunga, ilan po yon? 9. Dapat meron tayo nun. Kaya lang nakakalungkot kapag minsan, kapag natatalisod, nayayanig, nalalaglag ang bunga. Huwag nating hayaang maging malaglag ang bunga. Humingi tayo ng awa sa Diyos. Manalangin tayo para manatili tayo sa Kanya. Tandaan po natin, mga kapatid, ang anak ng Diyos, sino yung anak ng Diyos sa asang kamay? Tandaan po natin, ang anak ng Diyos ay dapat nagbubunga ng Espiritu. Children of God should have the fruit of the Spirit. May the Lord help us to be long-suffering with those around us. Pagtiisan natin yung mga nakapaligid sa atin. Mag-ingat din tayo, mga kapatid, sapagkat may paalala sa atin ng Diyos. Ang paalala niya sa atin ay makikita natin sa Romans chapter 2, verse 4 to 6. Huwag tayong maging matigas ang ulo. Huwag nating antayin na maging huli ang lahat bago pa tayo sumunod. Mga kapatid, nakahanda na ba tayong sumunod sa Diyos? Parang konti lang handa sumunod. No? Ulitin natin. Nakahanda na ba tayong sumunod sa Diyos? Amen. Purihin ang Diyos. Nakahanda na ba tayong magpagamit sa Diyos? Nakahanda na ba tayong magbigay ng ating tithes and offerings? Purihin ang Diyos. Nakahanda ba tayong i-recommit ang ating buhay para sa Diyos? O parang konti lang yung gustong mag-recommit, ano? This is about time, mga kapatid. This is about time na kailangan na nating ayusin ang ating buhay habang may panahon pa. Habang may panahon pa tayo, habang buhay pa tayo, sapagkat kapag namatay na tayo, wala na, patay na. Hindi na natin maibabalik. Kaya habang may pagkakataon pa tayo, ayusin na natin ang ating buhay. Sumunod na tayo sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Amang banal, Ama naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa banal na Espiritu na siya pong tumulong sa amin upang maunawaan po namin ang aming napakinggan. Maraming salamat po. Purihin po kayo magpakailan pa man, ito pong aming samot dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nawa ay lahat ng papuri. At sa oras na ito ay atin pong aalalahanin ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Hinihiling ko po na tumayo po tayong lahat. Mga kapatid, ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na nagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. 1 Corinthians chapter 26. Sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang rito, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Hesukristo na ating Panginoon. Mababasa sa 1 Corinthians chapter 11, 24 to 25. Hindi ito nakatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin ito ang bagong tipan at pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa,
hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Mariing ipinapaalala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubungot ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom ng mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. 1 Corinthians 11:27. Dahil dito, kinakailangan saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa atin pong upuan, alalahanin po natin ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. At alalahanin natin kung merong tayong nagawang kasalanan sa Kanya, it's about time. Ingin natin ng tawad sa Panginoon. Bibigyan ko po kayo ng 1 minuto para lumapit sa Diyos at humingi ng tawad. Maaari na po kayong maupo. At tayo po ay manalangin. Ang manaming Diyos, sa oras na ito, lumalapit po kami sa inyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami. Maraming salamat po. Salamat po sa pagpapatawad mo po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Niling ko po na tumayo po tayong lahat. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon, at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po'y manalangin. O Amang Banal, Ama naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, mahal na Amang nasa langit, Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na kami po ng mga magkakapatid ay sama-samang alalahanin ang ginawa ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Tunay nga na ibinigay niya ang kanyang buhay, dumaloy ang kanyang dugo para po kami ay magkaroon ng kaligtasan at muling magkaroon ng kaugnayan sa iyo. Maraming salamat po. Salamat po sa Panginoong Hesus na siya pong nagbigay ng kanyang buhay para po tubusin kami sa aming mga kasalanan. Salamat din po sa banal na Espiritu na siya pong ipinagkaloob mo po sa amin nang kami po ay nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Dalayan ko, Panginoon, na tulungan mo kami na hindi lamang tuwing unang linggo ng buwan na alalahanin namin ang ginawa ng Panginoong Hesus. Bagkus, tulungan mo po kami. Ipaalala mo po sa amin sa lahat po ng oras ng aming buhay na alalahanin namin kung gaano ang tiniis ng Panginoon, kung gaano ang kanyang ginawa para kami po ay magkaroon ng kaligtasan. Maraming salamat po. Purihin po kayo magpakailan paman. Ito pong aming dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. Maaari na po kayong maupo. Tumayo po tayong lahat para po sa ating tithes and offering sa pagbasa po ng salita ng Panginoon. Good morning po. Buksan po natin ang ating Biblia sa 2 Chronicles 31:12. And he says, at matapat na dinala roon ng mga tao ang kanilang mga handog, mga ikapu at ang mga bagay na itinalaga nila sa Panginoon. Si Konanya na isang Levita ang siyang pinagkatiwalaan ng mga bagay na ito at katulong niya ang kanyang kapatid na lalaki na si Shimei. Diyos nawa ang magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Pwede na po tayong makaupo para sa panalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa iyo sa biyaya mo sa amin, sa buhay namin, Panginoon, na ang lahat ng aming buhay, Panginoon, ay ipinagkakaloob niyo nga po ang mga biyaya, Panginoon, sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa proteksyon mo, saan man kami nandoon, kasama ang mga mahal namin sa buhay, at ang pag-aalaga niyo nga po sa kalusugan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga pagsubok na marating sa buhay namin, na lalo, Panginoon, na tumatatag ang aming pananampalataya sa iyo.
At patuloy na gamitin niyo nga po kami sa mga gawain, Panginoon, upang patuloy ka naming maparangalan, Panginoon. Salamat po sa mga tithes and offerings na ipagkakaloob namin ngayon sa umaga na ito. Nawa po ay basbasan niyo nga po ito at magamit ito sa mga pangangailangan dito sa panambahan namin. Salamat din, Panginoon. Patuloy na hinihiling din po namin, Panginoon, ang mga kapatid na nangangailangan ng trabaho at may mga business, Panginoon. Pagpalain niyo nga rin po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng trabaho upang sa mga darating na panahon ay makapagkaloob din po sila. Marami pong salamat sa iyo sa lahat ng ito, Panginoon, at dinadalangin namin ito sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Para po sa ating closing song, let's sing Hosanna. I see the King of glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing. The people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take the place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. May we all rise for our closing song. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things
Tayo po'y magwakas sa ating panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa oras na ito na ipinagkaloob mo upang kami po ay makapag-aral ng iyong salita at magsama-sama sa iyong presensya. Salamat po sa iyong mga salita na nagsilbing ilaw at gabay sa aming mga puso. Panginoon, nawa ang lahat ng aming mga natutunan at napakinggan ay maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy mo po kaming palakasin sa pananampalataya, pagkakaisa, at sa paggawa ng kabutihan sa aming mga kapwa. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat at kalwalhatian sa inyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Awitin po natin ang doxology. Unto the Lord Almighty be glory both now and ever. Glory forevermore. Amen. 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 Unto the Lord our Savior be glory both now and ever. Glory forevermore. Amen. 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 Naway sumayin yung lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Diyos, makakaupo na po tayong lahat. At tawagin po natin ang ating worship leader. At bago po yan, nais ko muna po magpaalala na tayo po bilang mga mananampalataya, wag po nating isabay yung ating mga sekular na gawain. Kung meron tayong gawain, dapat mag-concentrate po tayo. Dapat makita natin ano po ba ang motibo natin sa pagpunta dito sa iglesyang ito. Tayo ba ay mananambahan? O tayo ba ay makikipagkwentuhan lang? O tayo ba ay magtitinda? O tayo ba ay kung ano man yung mga gawa natin? Dapat po, kung tayo ay pupunta sa mga gawain, dapat po mag-concentrate po tayo sa Panginoon. Sapagkat ito po ang niutos sa atin ng Diyos. Sumunod po tayo sa Panginoon. Hindi po susunod kayo sa akin, hindi po susunod kayo sa mga leader ng iglesyang ito, bagkus susunod po tayo sa Diyos. Ito po ay paalala sa bawat isa po sa atin. Okay, salamat po. Magandang umaga. Right. Are we blessed? Amen. At kasama po sa blessing ng ating Panginoon itong ating mga nasa announcements. Ang ating pong announcement, Sunday worship attendance,
Ang adults po is 93. Wala po tayong guest ngayon. Ang kids 16 sa total po ng 109. Amen. Ito po ay isa rin blessing at ating pong matutunghayan ng magkakaroon ng birthday. Wow! Sa September 7 po, ang birthday po ng ating kapatid ni si Charles Philip Bautista. Wala yata eh. Wala. Ayun. At sa September 8 po, si Josiah Ray Pineda. At si September 9 po, si Rainier Rabe. Happy birthday po. At sa September 9 din po, si Jana Abando. Ito, special to. September 10 po, ang ating pong kapatid na si Jeneline Sawale. Happy birthday! Happy anniversary! Kanino po? Yun. Wow! Sa September 8, happy anniversary po kay Brother June and Sister Sol Duwad. Ganun po. Happy anniversary din po kay Jude and Angelica Esto Magulang. Ay, happy anniversary. Okay, next Sunday participants po, ang ating pong worship leader ay si Brother Andrew Aranda. Pakisabi na lang po, andyan po ba si Brother Andrew? Pakisabi na lang po. Ang ating pong offertory reader and prayer, si Sister Jing Fernandez. Mani po. At next Sunday participant po, ang closing prayer po natin, ang ating pastor na si Wesley Lim. Ang ating pong marshal next Sunday, si Brother Joy Santoña. Brother Joy. And next Sunday participants po, ang ushers po and greeters, si Sister Brenda Papa and Sister Betty Rosel. At ang ating prayer meeting po, ang presider, si Mariada po. Meron pa po ba incognito? Sino po ang ating... Yun! Magandang araw po mga kapatid. Yes. Hello. Yeah. Inaanyayahan po namin ulit lahat ng mga youth and young adults, ages 12 and above, para po sa ating Purity Month Interfaith